Magandang araw mga maka-full court, welcome back ulit sa aking channel. Ang pag-uusapan natin ngayon yung naging laban ng Timberlakers versus Golden Nuggets. At pag-uusapan na rin natin dito sa panibagong video yung pagpunta ni LeBron James sa Cleveland Cavaliers. Game 7 ang Denver Nuggets at ang Minnesota Timberwolves, including ang regular season, both teams ay may record as 64 wins and 29 losses patungo sa game na ito. Michael Jordan na pull up sa mid-range ang ginawa ni Edwards to start the game. Ganun pa man ay both teams nga ay hirap na gumawa ng puntos. Low scoring ang first quarter sa score at 24-19. 5-point lead para sa Denver Nuggets. Si Jamal Murray nga ay mukhang gusto niya nga talaga na bumawi. 10 shot attempts na kagad ang ginawa niya with 13 points sa first 12 minutes ng game. Sa second quarter naman ay napako ang Minnesota Timberwolves sa 19 points ng halos 5 minuto. Lumobo sa double digits ang labang ng Denver Nuggets. Nahihirapan nga na pumuntos ang Timberwolves. At tahimik din si Anthony Edwards sa mahigpit na depensa ni Christian Braun. Tahimik lang nga si Joker, ngunit halimaw na performance ang kanyang ginagawa sa first 2 quarters. Natapos ang first half na hawak ng Denver Nuggets ang 15-point lead sa score na 53-38. 24 points na si Jamal Murray at 13 points, 15 rebounds, and 5 assists na din kay Nikola Jokic. Habang si Anthony Edwards ay nagkakalat na mga maka-full court may 4 points and 1 assist pa lamang siya on 1 of 7 shootings sa field. Hindi nga siya makaporma sa defense ng Christian Braun at ni Aaron Gordon. Nang makita nga natin si Jokic nung Game 6 na ganitong itsura, mukhang dapat nga in-expect na ng Minnesota ang kanyang big game. Ngunit sa third quarter ay 6 minutes na hindi nakapuntos ang Denver Nuggets at nagising na nga si Anthony Edwards. At gumawa ng 21-3 run ang Timberwolves upang maibaba sa 2 ang kalamang. At end of third quarter, 1 point na lang ang lamang ng Denver Nuggets mula sa 3 points si Anthony Edwards. Sa fourth quarter naman ay matinding palitan ng puntos ang naganap, ngunit mukhang napagod na nga si Jokic and Murray. At solid impact naman ang nagawa ni Naz Reid mula sa bench. Sa huli ay nakuha nga ng Minnesota ang panalo at nilaglag nila ang defending champions. 23 points, 11 rebounds si Towns, 21 points si McDaniels at 16 points, 8 rebounds, 7 assists si Anthony Edwards. So dahil nga sa panalo na ito ng Minnesota Timberwolves ay kasado na ang tapatan nila sa Western Conference Finals ng Dallas Mavericks. Patungo sa series na ito ay heavy favorites ng third seed Minnesota Timberwolves as expected dahil tinumba nga nila ang defending champions. At sa kanila din ang home court advantage. Ayon nga sa ibang mga analysts ay mas magiging madali ang series na ito para kay Edwards at Timberwolves kesa nung nakaraang series. Ganun pa man, bagamat dehado nga sa mata ng madami ang Dallas Mavericks, kung sa boxing nga ay meron silang alas at malaki ang chance dahil sa kanilang super duo. Anytime nga ay pwedeng pumutok ang Luka and Kyrie duo at magtala ng combined 60, 70 or even 80 points sa isang game. Pero mahirap din magsalita ng tapos dahil bilog ang bola dahil team adjustment at experience sa finals ang mananaig. Para sa akin, match yung dalawang team na ito. At hindi pwedeng maliitin ng bawat isa dahil solid din ang mga player nito mapa-bench or starting 5. Kung kayo po ang tatanungin sino ang dehado at yamado sa kanilang dalawa, Dallas Mavericks ba o Timberwolves? At samantala, pumunta naman tayo sa ating susunod na pag-uusapan yung pagpunta ni LeBron James sa game ng Cleveland Cavaliers at Boston Celtics upang tignan ng malapitan si Darius Garland at panoorin yung laro nito. Si LeBron James ay dumalo sa Game 4 ng second round playoff series ng Cleveland Cavaliers laban sa Boston Celtics upang mas masusing tingnan si Darius Garland ayon kay Grant Offset ng NBA Analysis Network. Bagaman ito ay haka-haka, ang ilang mga tauhan ng liga na nakipag-usap sa NBA Analysis Network ay naniniwala na ginamit ni James ang kanyang karanasan sa panonood sa courtside sa Cleveland upang tingnan ng malapitan ang kliyente ng Clutch Sports Group na si Garland bilang isang potensyal na target ng kalakalan para sa Los Angeles Lakers, isinulat ni Afseth.
Gayunpaman, ito ay nananatiling upang makita kung ano ang mabubuhay na trade offer na mayroon sila na tumutulong sa Cavaliers na bumuo sa paligid ni Mitchell. Ang ulat mula kay Afseth ay dumating ilang araw lamang matapos sabihin ni Jovan Buha ng The Athletic na ang Lakers ay kumikilos na parabang si James ay magiging miyembro pa rin ng squad sa oras ng kampanya sa 2024-25. Ang Lakers ay umaandar na parang babalik si LeBron, sabi ni Buha. Ganyan ang approach nila sa coaching search nila. Iyon ay kung paano nila nilalapitan ang kanilang mga plano sa off-season sa mga tuntunin ng kung paano bumuo ng isang roster at kung ano ang gagawin sa paligid ng draft at sa mga pinili at kung ano pa. At yun lamang po mga ka-full court ang hatid kong balita ngayon. At kung nagustuhan nyo yung aking video, mag-subscribe na lang po kayo or like at para updated po kayo sa mga bagong kong video. If nagustuhan nyo yung video, kung may time po kayo mag-iwan na lang po ng comment sa video na ito